Isang uri na naman na lamang dagat ang ating lulutuin, ngunit iilan lamang ang kumakain nito dahil sa kanyang itsura, dahil mukha raw itong ahas. Hello po sa lahat, kumusta po ang bawat isa sa inyo? So ngayong araw naman po ay samahan niyo po akong lutuin itong aking nabili na kung tawagin nila ay indong. Ito po ay aming nabili sa isang katutubong mangingisda na araw-araw naghahatid dito sa amin ng kanilang huling isda kapag sila ay nangisda sa gabi. So dito po mga mari ay inuumpisahan ko ng linisin ang ating indong gamit ang asin upang mabawasan ang dulas sa kanyang katawan kapag siya ay aking hiniwa-hiwa na. So ayan po, malinis na, kaya umpisahan na po nating hiwa-hiwain ang ating indong gamit ang ating cute na kutsilyo. Wow. Hiniwa ko lang po siya dyan mga mari sa tamang laki. Yung laki na alam natin na ma-absorb siya ng mga ricado na ating gagamitin. So ayan po, tapos na po nating hiwain ang ating indong at linisin naman po natin ang kanyang tiyan. Alisin lamang po natin ang kanyang mga bituka at yan po, inaalis ko rin po yung parang itim na nandyan sa kanyang backbone kasi malangsa po yan. Isalin lamang po natin siya sa ating kaserola kung saan dito natin siya luluto. So dito naman po ay nagprepare lamang po ako ng mga ricado na kung anong meron sa aming kusina kasi maulan po sa mga panahon na yan, kaya hindi po kami nakapagpalengke at makapamili ng mga ricado. Meron lamang po ako ditong bawang, sibuyas, luya at paminta. Sobrang natuwa nga ako dito mga mare kasi ilang araw na talaga ako nag-crave sa ganitong klase ng ulam. Mabuti na lang talaga at ang bait ni Manong kasi nung may nahuli silang indong ay hindi niya ibininta sa iba at dito niya sa akin dinala kasi alam niya na kumakain kami nito. So ayun na nga, tapos na nating hiwain ang ating mga ricado, kaya ilagay na natin dito sa ating kaserola kasama ang ating indong. At nilagyan ko lang din po dyan ng kunting bitchin at suka kasi po ang gagawin natin ay papaksiwin muna natin ang ating indong bago natin siya gataan. Charan! Salang na natin. So dito naman po ay tapos ng kudkurin ni ate ang kanyang nyog na gagamitin natin mamaya panggata sa ating ulam. Charan! Tapos na piga. Di ko na po pinakita sa inyo kung paano ko siya piniga. Marumi kasi kamay ko kanina bago ako nagpiga. Di nyo na siya dapat makita kasi ginawa kong panghinaw ang gata. Char! So ayan po, luto na po ang ating ulam at pwede na po natin siyang lantakan. Isalin lang po natin siya dito sa ating mahiwagang mangkok upang mabilis siyang lumamig. Wow! Nakikita nyo po mga mare, napaka-creamy ng gata ng ating ulam. At pati itong si Bunso ay enjoy na enjoy sa pagkain. Tara, samahan nyo po akong kumain nito. At syempre, hindi kumpleto ang ulam kung walang kasamang kanin. Yun lamang po mga kabukid. Thank you for watching.